diary entry number 853. In the evening, a great longing took possession of my soul. I took the pamphlet with the image of the merciful Jesus on it and pressed it to my heart, and the following words burst forth from my soul. Jesus, eternal love, I live for you. I die for you, and I want to become united with you. Suddenly, I saw the Lord in his inexpressible beauty. He looked at me graciously and said, "My daughter, I too came down from heaven out of love for you. I lived for you, I died for you, and I created the heavens for you." And Jesus pressed me to his heart and said to me, "Very soon now, be at peace, my daughter." When I was alone, my soul was set afire with a desire to suffer until the moment when the Lord would say, "Enough." And even if I were to live for thousands of years, I see in the light of God that this is but one moment. Pagkagabi, may masidhing pangungulila akong dama sa aking kaluluwa. Kinuha ko ang pamphlet na may imahe ng maawaing Jesus at inilapit ito sa aking puso. At bumulala sa aking kaluluwa ang mga salitang ito. Jesus, walang hanggang pag-ibig, nabubuhay ako para sa iyo. Namamatay ako para sa iyo at nais kong maging kaisa mo. Biglang nakita ko ang Panginoon sa kanyang di maipahayag at kariktan. Tiningnan niya akong ng mabuti at sinabi, "Aking anak, ako din ay nanaog mula sa langit dahil sa iyo. Dahil sa pag-ibig ko sa iyo. Nabuhay din ako para sa iyo. Namatay para sa iyo. At nilikha ko ang kalangitan para sa iyo." At tinalapit niya ako sa kanyang puso at sinabi sa akin, "Malapit na. Pumayapa ka, aking anak." Nang ako ay nag-iisa na, ang aking kaluluwa ay nag-apoy sa pagnanais na magdusa hanggang sa huling sandali na sasabihin sa akin ng Panginoon, "Gusto na." At kahit na mabuhay pa ako ng ilang libong taon, nakikita ko sa liwanag ng Diyos na ito ay isang saglit lamang. Ito na this is the first time that a pamphlet with the image of the Divine Mercy sa harap na-publish ito. Nagalak si Faustina actually. Makita to kasi yung mga parang bunga na ng ilang panahon o ilang taon ng kaniyang mga gawain, yung ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Kasi mayroon ng na-print. Nandun yung prayers dun sa pamphlet na yon. Sa harap, yung image ng Divine Mercy. Ito sa loob, yung little prayers ni Faustina. Kasama na yung chaplet doon. So, bagamat hindi pa ito officially na itatanghal or na i-approve yung Divine Mercy image, yung chaplet, ginawa na nila. Pero syempre, hindi pa rin malawakan ang pagpapalaganap nito. Kumalat ito lang mabilis sa underground, no? Hindi kasi pwede pang openly gawin sapagkat wala pa ng mga approval ng hierarchy ng ating simbahan. So, syempre, kung gagawin nila ito openly, malamang ito ay ipahihinto lamang sapagkat nasa proseso pa ito ng pag-aaral, pagsusulit. So, nung makita to ni Faustina, yung galak niya, syempre, ang bawa ka ikaw, no? Nakita mo na pinaghirapan mo. Tapos, dinadasal na ng iba, ng maraming tao, sama na yung mga mother sa congregation. Siyempre, matutuwa ka din. At dahil dun sa galak na yon,
nakatawid na naman siya no, sa kabilang mundo. And in that world, she was able to unite with Jesus once again. Yung kaisa na yun, no, yung tinatawag na natin na union with God. Pakikipag-isa niya sa ating Panginoon. Ito sinabi sa kanya na hindi na magtatagal. Ito na, tingnan natin. Sabi niya, be at peace. Be at peace, my daughter. Very soon now, hindi na magtatagal. No? Kaya na pumanatag ka. This was still in 1936, end of the year 1936, no, nung sinulat niya ito. So, she still lived for around 20 months thereafter. Matagal-tagal pa rin na. So sabi nga niya, and even if I were to live for thousands of years, I see in the light of God that that is but one moment na. Again, tingnan nyo yung statement niya, one moment. Kasi nga, sa kanya, because she was able to unite with God, to feel the love of God at any moment. No? Kaya sa kanya, there is no time and space. Wala na. Kasi anytime na nakakano siya, nagkakaroon siya ng pagkakataon na makapunta sa Panginoon, makausap niya. So, pabalik-balik lang siya dun sa kabilang mundo. Pabalik siya sa mundo natin. Ganon. Although she was still in suffering stage, no? Nararamdaman niya yung mga pain. Pero ang bilis ng panahon. Tayo nararamdaman din natin yan. We have reached this age. Ako, sinasabi ko na, ang bilis ng panahon na, no? Kailan lang, syempre, no, babalikan ko talaga, no, ang bilis ng ano, maalala ko, grade 1 ako, laging ganun eh, memory of my past, pag iniisip ko yan, yung pinakamabilis na tinatagusan ko yung grade 1 ako noon, ganito. Nakikita ko pa yung sarili ko, ano yung tsura ko, no, yung bahay namin na luma, and then yung school namin, ano, and then tatawid ako ng high school, ganito. And then, nung nasa year of maturity na ako, pagdating ko ng 18, ganitong nangyari. So, ang bilis, no? So, parang hindi naman siya nagdaan, no? Ganun lang siya. Ganun ang pakiramdam natin. At lalo na kung nasa 60 senior years, no? Lalo na rin kung marami kang ginagawa araw-araw, hindi mo na nararamdaman tapos na yung isang araw o tapos na yung isang linggo, tapos na yung isang buwan, parang kailan lang Pasko. Ngayon nangangalhati na ng buwan. So it is just one moment. Naiinip ka na lang because of the future, anong mangyayari pa na, pero anytime it will strike, death will come before us, and we will have to leave the earth. So it is just one moment for all of us. And at that time, pag dumating tayo lahat doon, yun na yung talagang sukdulan na sabihin natin, ang bilis, tapos na. And we are going back to the Father. And sana when we feel about it, kapag dumating tayo sa panahon na yun, marami na tayong nagawa. Wala na tayong regret. Yung lahat ng mga bagay na kailangan nating isettle, na-isettle na natin. Maybe not all, no? Halimbawa. So, minsan di mo na nga iniisip, ilipat yung property mo. Katulad ng lola ko, namatay at namatay, kapipilit namin ilipat ang property, hindi nagawa. So, we had to, undergo certain level of difficulty. So, may mga bagay tayong baka hindi na natin magawa. Pero yung major purpose why we lived, natapos naman natin kasi we will not reach this end of our journey kung wala tayong na-accomplish. Kasi yun lang yun talaga. Hanggang doon lang talaga yung ating gagawin. Yung sufferings natin na nakatala sa ating kontrata na pinirmahan sa Panginoon before we go here on earth, no?
Yung sufferings, nakaakibat nito, tapos na. Kung may sakit ka, tapos na. Kung ikaw ay wala naman sakit, namatay ng natural, kasi tapos na nga. Yung ibang mga bagay na kailangan ma-accomplish, katulad ng kung ano yung naging mission mo sa buhay, kung nagawa mo ba mag-propagate ng divine mercy, syempre, sisingit natin yun kasi kaya nga tayo gigising to 3 o'clock in the morning because of our mission to the divine mercy. Mahigit dalawa, no? Magtatatlong taon na tayo, and I'm very thankful to God that no one who's been a part of the 3 a.m. is going away. Parang, ah, maring ako yung mauna, na maring kayo, but very thankful that for the past almost 3 years, no one is passing it. And sana bago tayo nga dumating to, marami na tayo may save ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, pagtsatsagang gumising, there are moments na nagigising tayo, hindi tayo nagigising, no? Madalang naman yun. Pero, dun sa mahabang panahon na yun, ang bilis lang. But, after that very short moment na pag binalikan natin, short moment na nga lang na kahit na 3 years na yun, maraming tayong nagawa. I'm very proud that we are able to do this thing. It is not easy. Kasi nga, yung mga nauna nga, wala na, hindi na sila nakatagal. And konti na lang. Kasi nung una, nagpo-40 in one session, ano? Pero wala pa tayong masyadong Facebook followers. Pero sa Zoom, nagpo-40, ganun. And, ayun, slowly, yung iba hindi na kinaya. Nag-focus na sa ano, nahihirapan na ng intermittent sleeping, katulad ng sa atin, intermittent ng ating tulog. So, we pray that we will still be given more time, at habang meron pa tayong panahon, gawin natin lahat ng inaasahan sa atin ng divine mercy. Kung marami pa tayong pinagdaraanan sa mga panahon nito, sa mga oras na to, nalalagpasan din natin yan. Kung may mga, siguro ang marami sa atin, ang mga challenge na ngayon, yung physical health, but do not worry. Jesus is always with us. Jesus is with you. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magiging tapat siya sa kanyang pangako na kung sino man ang magpapalaganap ng debosyong ito, hindi niya iiwan hanggang sa huli.